Sheila Guo, inaming magkakasama silang umalis ng bansa ni Alice Guo at isa pang kapatid na si Wesley Guo noong Hulyo. China, tinawag na biggest disruptor of peace sa ASEAN region ni Defense Secretary Gilberto Chodoro Jr. Supply ng Teresa Magbanwa nasa critical na matapos mabigo ang resupply mission kahapon ayon sa Philippine Coast Guard. Escoda Shoal na paliligiran ng halos 40 Chinese maritime militia. 89.9 billion pesos unused PhilHealth funds handang ibalik ng Department of Finance kung ipag-uutos ng Supreme Court at Kongreso. Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Una sa ating mga balita. Nagsalita na sa pagdinig ng Senado ang kapatid ni dismissed Banbantarlac Mayor Alice Guo. Ayon kay Sheila Guo, kasama niya ang mga kapatid na sina Alice at Wesley na umalis ng bansa noong nakaraang buwan. Sinabi rin ni Sheila Guo ang kanyang partisipasyon sa operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operators o POGO. Samantala, kinumpirma naman ng Bureau of Immigration ang kasalukuyang kinaroroonan ni Alice Guo. Ito ang balita ni Asher Cadapan Jr. Asher, paano nakalabas ang bansa papunta sa Malaysia sina Alice Guo at ang mga kapatid na sila Sheila at Wesley? Monica, nagpalipat-lipat umano ng bangka sina Alice Guo kasama ang mga kapatid nitong sina Sheila at Wesley Guo mula sa Pilipinas papunta sa Malaysia. Batay ito sa salaysay ni Sheila Guo sa pagharap nito sa pagdinig ng Senado kung bakit nakatakas ang mga Guo sa Pilipinas sa kabila ng mga inilabas na warrant of arrest sa kanila ng Kongreso kaugnay nga ng iligal na operasyon ng Philippine Operators or Philippine Offshore Gaming Operators o POGO. Ano sumundo sa'yo? Hindi ko kilala. Pati plate number na sasakyan, di mo alam. Hindi po. Ilan kayo ron sa van? Po? Ilan daw kayo sa van? 3 po. 3. Sino? Kaming 3. Sino? Sinong 3? Si Alice tsaka si Wesley po. Magkakasamang umalis sina dismissed Banbantarlac Mayor Alice Guo at mga kapatid nitong sina Sheila at Wesley Guo nang umalis sa Pilipinas noong Hulyo. Ayon kay Sheila Guo, pinuntahan niya si Alice Guo sa bahay nito sa isang farm sa Banban kung saan naroon na rin ang kapatid na si Wesley. Pagsapit ng gabi, nagsimula na anya silang bumiyahe, ngunit hindi nito matukoy kung saang lugar sa Luzon sila dumaong at kung ilang oras ang kanilang biyahe. Galing kami sa bahay, tapos may sunto sa amin na isang sasakyan. Sa akin dinala? Anong klaseng sasakyan? Van. And then, saan nga kayo dinala? Hindi ko alam kung sa yung lugar. Siguro biyahe kami ng ilan oras. Hindi ko Mga ilang oras? Hindi ko matantaas yung matagal din. Paliwanag pa ng kapatid ng dismissed mayor, hindi nito alam kung saan sila papunta. Nung aalis na kayo nung gabi, alam mo kung saan kayo pupunta? Hindi po. Hindi ka nagtatanong? Tatanong ko, ang sabi niya sa akin, sabi niya ate, nalulungkot ako, samahan mo ako, may pupuntahan ako, sabi niya. Matapos nito, sinabi ni Sheila Guo na sumakay na sila sa isang maliit na bangka at lumipat sa mas malaking bangka na posible umanong isang fishing boat at muling nag-transfer sa maliit na bangka. Pagkatapos nito, nakarating na anya sila sa Malaysia, ngunit hindi rin ito matukoy kung anong petsa sila nakarating sa naturang bansa. Mula sa Malaysia, pumunta pa ang mga ito sa Singapore, saka tumuloy sa Indonesia gamit ang Philippine passports. Nasaan ang kapatid mo? Hindi ko po alam. Di ba sabay-sabay kayo nandun? Opo. Tanggalin mo nga yung mask mo. Ayan. Oh, bakit hindi mo alam eh? Tatlo kayong naglanding sa Malaysia. Yung Ba't di mo alam kung huli-hiwalay nasaan yung kapatid mo? kami. Ha? Yung huli, hiwalay kami. Yung? Last, sa Indonesia, hiwalay na po kami. Sa Indonesia naghiwalay kayo? Opo. Kailan kayo naghiwalay? 19 o 20? Ng August? Opo.
Isiniwalat naman ng Bureau of Immigration o BI kung nasaan si Alice Guo batay sa pinakahuling impormasyong nakalap ng ahensya. Based on latest reports sa akin po kagabi, si Alice Guo is in Jakarta. Lumipat mula sa Batam. Alright. Tiniyak naman ng BI na patuloy silang nakikipag-ugnayan sa Indonesian Immigration upang maibalik din agad si Alice Guo sa bansa. Ngunit sa kaso ni Wesley Guo, sinabi ng BI na nalaman nilang sumakay ito ng ferry mula sa Bantam at nakakuha rin ng kumpirmasyon na sumakay ito ng eroplano mula sa Singapore at nagpunta sa Hong Kong. Monica, hindi na nakarating sa pagdinig si Cassandra Ong sa kabilangan ng public request ng mataas na kapulungan sa House of Representatives dahil bukas pa naman yung pagsasalang kay Cassie sa pagdinig na isasagawa nga ng mababang kapulungan. Kanina naman sa pagdinig ng Senado ay tinanggi ni Sheila Guo ang partisipasyon nito sa operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operators o POGO. Samantala dumating din si Attorney Elmer Galicia na siyang pinagnotaryuhan umano ni Alice Guo para sa counter affidavit nito sa Department of Justice noong August 20. Maaari niya nagkamali ito ng pagkakakilanlan ni Alice Guo at posibleng kahawig lang ang kanyang nakausap noon. Formal namang nag-file ng contempt ang Senado laban kay Sheila Guo para sa susunod na pagdinig ng Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality and Public Services kung saan chairperson si Senador Risa Ontiveros at kung saan talaga pinag-uusapan ang issue kaugnay sa Philippine operasyon ng POGO sa bansa. Yan ang latest dito sa Senado. Balik sa'yo, Monica. Asher, bagamat hindi masyadong klaro yung mga naging sagot ni Sheila Guo sa nangyaring pagdinig, sa ngayon ba ay may mga places or point of interest na yung mga concerned agencies sa maaaring naging point of exit nitong grupo ni Alice Guo? Yes, kanina ay naimbitahan din yung mga ilang matataas na opisyal ng mga law enforcement agencies dito sa pagdinig ng Senado. Kaugnay nga dyan sa mga posibleng paraan ng pagtakas ng mga Guo mula sa Pilipinas. At sinasabi nila ang isa sa mga posible at natukoy nila na mga tinatawag na backdoor mula sa Pilipinas papunta ng ibang bansa para doon sa mga nais na tumakas, partikular na, ay itong mga nasa southern region or particular dito sa may Zamboanga hanggang sa may Sulu area. Ngunit sinabi din ng ibang mga ating mga opisyal na dahil nga archipelago ang Pilipinas, maraming coastal areas tayo na maaaring gamitin at ginagamit nga ng ilang mga maaaring entry at exit points ng ilang mga dayuhan papunta sa Pilipinas. Monica. Kasi Asher, importanteng matukoy yan, dahil kahit na obviously may lapses tayo sa pagbabantay ng ating borders, ay mahirap na lumabas o pumasok ng ating bansa kung walang sabihin na natin tutulong mula doon sa area na yon. So may mga tinitingnan din bang point of persons of interest ang Senado na maaaring sinasabing tumulong sa grupo ni Alice Guo? Wala pa sa ngayong natutukoy na tiyak na mga opisyal o ahensya na maaaring sangkot dito sa pagtakas ka ng mga Guo. Ngunit sa pagtatalakay kanina sa pagdinig ng Senado, kagaya nga ng sinabi ni Senator Jinggoy Estrada kanina, ay may isang lugar sa Zambales na maaaring ito yung isa sa mga lugar na posibleng ang isa ding point or point of entry or exit ng ilang mga dayuhan, partikular na yung mga Chinese nationals. Meron din doon sa may bahagi ng Southern Palawan dahil malapit na rin yan doon sa isla ng Indonesia at sa Malaysia, yan sa mga Southeast Asian countries. Yan yung ginagamit madalas na entry at exit points din instead na gumamit sila ng mga paliparan. Monica. Huling tanong na lang, Asher, kumpirmado bang nasa Indonesia pa ngayon si dating Banban Tarlac Mayor Alice Guo at paano tayo makasisiguro na hindi ito muling makakaalis at makakatakas, Asher?
Yan ang huling impormasyon na nakalap ng Bureau of Immigration, Monica, na nasa Jakarta, Indonesia pa nga si Alice Guo. At nakikipag-ugnayan ang ahensya sa counterparts ito sa Indonesian Immigration upang matiyak. Sabi nila nagpadala sila ng request o ng letter para sa deportation nitong si Alice Guo sakaling mahanap nila. At inalerto na rin basically yung mga authorities sa Indonesian counterpart nito. Monica. Alright. Patuloy tayong makikipag-ugnayan sa issue na yan. Maraming salamat, Asher Cadapan Jr., live mula sa Senado. May idea na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kung sino ang mga posibleng sangkot mula sa pagtakas ni dismissed Banban Tarlac Mayor Alice Guo. Kabilang sa mga iniimbestigahan ngayon ay mga tauhan mula sa Bureau of Immigration. Ayon kay Pangulong Marcos, itinago ang impormasyon sa kanya ukol sa pag-alis ng bansa ni Guo. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. Pero meron na po kayong idea on whose heads will roll? Very, very good idea. I have a very good idea. May alam na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga personalidad na maaaring managot sa paglabas ng bansa ni dismissed Mayor Alice Guo. Ayon kay Pangulong Marcos Jr., iniimbestigahan na ng Department of Justice kung ilan ang maaaring sangkot dito o kung may sindikato na tumulong kay Guo. Kabilang sa mga iniimbestigahan na ay ang mga personnel ng Bureau of Immigration. Well, that's not the last part of this. How far, how deep does it go? Isa lang bang tao ang involved? O marami sila? O sindikato ito? That's what we are looking at. There are no sacred cows. Ayon pa kay PBBM, itinago sa kanya ang impormasyon ukol sa paglabas ng bansa ng napatalsik na alkalde. Tiniyak ng Pangulo na tutukuyin nila ang mga personalidad na sangkot dito. May mga DI personnel na may alam and you were allegedly kept in the dark daw. Oh yes, definitely. So DOJ, I was just with the Secretary earlier today. Is almost finished with a very thorough investigation, and we will identify all of those who have are involved in this, and we will act very quickly. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Maaring maparusahan ang abogadong nagnotaryo sa counter affidavit ni Alice Guo na isinumite nito sa Department of Justice. Ito ang reaksyon ng Supreme Court sa issue ng irregularity sa pagnotaryo ni Attorney Elmer Galicia sa counter affidavit ni dismissed Mayor Alice Guo, bagamat hindi nito tiyak kung talagang si Guo ang nakaharap niya. Ayon kay Attorney Camille Ting, tagapagsalita ng SC, kapag napatunayang may paglabag ang abogado, kabilang sa parusang maaaring ipataw ay pagkakatanggal sa kanyang lisensya o disbarment. That depends on what the court finds him guilty of. There's always suspension, fine, revocation of his notarial license, even disbarment. So let's see. Inaprubahan ng Commission on Elections Law Department ang hiling ni dismissed Banban Tarlac Mayor Alice Guo na bigyan siya ng karagdagang 10 araw upang sagutin ang reklamong umano'y pagsisinungaling o material misrepresentation na nakahain sa COMELEC. Humiling si Guo na ma-extend hanggang sa September 1 ang paghahain nito ng kaniyang sagot. Ngayong araw, sana ang itinakdang deadline ng COMELEC para maghain si Guo ng kaniyang kontrasalaysay. Ayon kay Chairman Garcia, kabilang sa alamin ng kanilang law department ay kung magsusumiti talaga ng counter affidavit si Guo. Gayon din kung talagang pipirma lalo't sinasabing nakalabas na ito ng Pilipinas. Ang tanong, darating ba si Mayor Alice Guo? Yan, hindi po natin alam yan sapagkat ganung may katanungan kung naandito talaga siya. Number 2, kung magpapile ba sila ng counter affidavit, may pirma pa siya. At the same time, napanumpaan ba yun sa isang notary publiko? Muling inaresto ng mga pulis si Daraga Albay Mayor Carwin Baldo.
hindi na pumalag ang alkalde ng puntahan ng mga tauhan ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group sa Kamalig Albay para isilbi ang warrant of arrest na ililabas ng Manila Regional Trial Court. Ang pag-aresto kay Mayor Baldo ay may kinalaman sa kasong pagpatay kay Ako Bicol Party List Representative Rodel Batocabe at police escort nito noong 2018. Ito ang balita ni Lea Ilagan. I would like to announce the arrest of Daraga Albay Mayor Carlwin Baldo. He was arrested last night for a warrant issued by RTC-NC JR Branch 3. Payapang sumama sa mga tauhan ng Criminal Investigation and Detection Group si Daraga Mayor Carlwin Baldo. Ito'y matapos isilbi ang warrant of arrest na inisyu ng Manila Regional Trial Court noong August 21, 2024 sa kasong 2 counts of murder. Ayon kay CIDG Director, Police Major General Leo Francisco, si Mayor Baldo ang itinuturing na mastermind sa pagpaslang kay Ako Bicol Party List Representative Rodel Batocabe at police escort nito na si SPO2 Orlando Diaz noong December 2018. He was principally accused of killing Congressman Batocabe. So, yun yung kanyang participation, and the CIDG Albay filed the case during that time. Yun ang lumalabas sa ating investigasyon at sa record ng ating mga cases. Sinabi pa ni Major General Francisco na unang pinuntahan ng mga pulis ang bahay ng alkalde sa Daraga Albay, subalit hindi ito natagpuan sa lugar. Bunsod nito, nagsagawa ng surveillance ang mga pulis hanggang sa matagpuan ito sa Kamalig Albay. Mayor Baldo did not resist. However, during the first implementation or serving of the warrant of arrest last August 22, he was not found in his addresses. That's why the CIDG Albay, or the Region 5 Regional Field Unit of CIDG, made a stakeout and surveillance in his known addresses. And last night he was seen at Kamalig Albay. Bukod kay Mayor Baldo, mayroon pang 5 co-accused sa pagpaslang kay Representative Batocabe. Isa ang nananatiling nakalalaya na siyang nagsilbing state witness sa kaso, habang nakakulong na ang natitirang iba pa. Inaasahang dadalhin si Mayor Baldo sa Maynila kasabay ng pagbabalik ng warrant of arrest sa korte. Itinanggi naman ni Mayor Baldo ang mga akusasyong ito laban sa kanya. Dati nang naglabas ng arrest warrant laban kay Mayor Baldo, ngunit nabigyan siya ng pansamantalang kalayaan nang pinayagang magpiyansa noong September 2019. December 2018 nang masawi sa pamamaril si Batocabe at police escort nito habang namimigay ng regalo sa mga senior citizen sa Barangay Burgos, Daraga Albay. Lea Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Paubos na ang supply ng mga personnel ng Philippine Coast Guard na sakay ng BRP Teresa Magbanwa na nakadeploy sa Escoda Shoal. Ito'y matapos hindi nakatira ng supply ang barko dahil sa bigong resupply mission kahapon. Ayon sa PCG, nasa 40 Chinese vessel ang nakapaligid sa Escoda Shoal upang harangan ang mga barko ng Pilipinas. Ito ang balita ni JP Nunez. Well, I have to admit it is really difficult on the part of the Philippine Coast Guard to resupply BRP Teresa Magbanwa right now. Kahapon, August 26, nabigo ang Philippine Coast Guard o PCG sa tangka nitong magdala ng mga supply sa BRP Teresa Magbanwa na nasa Escoda Shoal. Ayon kay PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Coast Guard Commodore J. Tariela, pangunahing dahilan nito ang labis na deployment ng mga Chinese vessel sa dadaanan ng BRP Cabra at BRP Cape Engaño. Bukod dito, pagsapit anya ng
kahapon ay hindi na naging maganda ang lagay ng panahon at sitwasyon ng dagat kung kaya't nagdesisyon ang PCG na i-abort ang resupply mission. Dahil dito nasa critical na kondisyon na anya ang supply ng mga PCG personnel na nasa Teresa Magbanwa. The essential supplies and food requirement for us to feed our crew on board Teresa Magbanwa is already critical. Bandang second week o third week pa anya ng Agosto, huling nadalhan ng mga essential supplies ang Teresa Magbanwa bago naging agresibo ang China sa pagharang sa mga barko ng Pilipinas. Ang Teresa Magbanwa ay na-deploy sa isang extended patrol sa Escoda Shoal mula pa noong April 2024. Dahil hindi ito nakadaong sa isla, umaasa lang ito sa resupply mission mula sa ibang barko ng PCG. Samantala sa mapang ipinakita ng PCG kanina, nasa halos 40 mga Chinese maritime militia ang nakapalibot ngayon sa Escoda Shoal. 36 na Chinese maritime militia vessel, isang Chinese Coast Guard vessel at isang Chinese resupply vessel. Kaya kahit malampasan man ng 2 PCG vessel ang 6 na Chinese vessel kahapon na lumigid sa resupply mission, ay mas marami pang mga barko ng China ang nag-aabang sa kanila bago marating ang Teresa Magbanwa. It just goes to show that they are blatantly disregarding the provisions of UNCLOS and no longer respect the 2016 Arbitral Award. Ayon sa PCG, patuloy pa rin silang nagpaplano ng estratehiyang gagawin upang mapadalhan pa rin ng supply ang kanilang mga personnel na nasa Teresa Magbanwa. Wala nilang balak ang gobyerno ng Pilipinas na alisin ang asset nito sa Escoda Shoal na sakop ng Philippine Exclusive Economic Zone. As far as the Philippine Coast Guard is concerned, we are coming up with different strategies to ensure that we can still provide essential supplies to our personnel. And as of this time, I'm not at the liberty to disclose this to the public. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Tinawag ni Defense Secretary Gilbert Teodoro ang China bilang biggest disruptor o siyang naninira sa kapayapaan sa ASEAN region dahil sa mga mararahas nitong aksyon sa West Philippine Sea. Nanawagan din ang kalihim ng pagtalakay sa mas malawak na kahulugan ng Mutual Defense Treaty ng Pilipinas at US sa gitna ng umiigting na tensyon sa pinagtatalunang maritime zones. Ito ang balita ni Ryan Lacanlale. Yet, what is China trying to do? It's trying to break us apart. And that, fortunately, will not happen because I believe firmly that our leaders realize that in this region, China, although without saying it, and I'll say it for you, is the biggest disruptor of international peace in the ASEAN region. Ganito inilarawan ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. ang China sa mga ginagawa nitong hakbang sa West Philippine Sea. Kasunod ito ng pinakabagong serye ng konfrontasyon sa pagitan ng Pilipinas at China, partikular sa pinag-aagawang Sabina o Escoda Shoal at Bajo de Masinloc, sa military forum na inorganisa ng US Indo-Pacific Command sa Maynila. Binanggit ni Teodoro ang itinutulak umanong bagong international order ng China kung saan ito ang mangunguna sa mga bansa. Giit ng kalihim, hindi dapat hayaan ng China na diktahan ng mundo at dapat magkaisa ang mga bansa, lalo na sa Association of Southeast Asian Nation o ASEAN, na protektahan ang soberenya. We should not allow China to define what ASEAN centrality means. We should get together in ASEAN and protect each other's sovereign rights and sovereignty while settling our internal disputes between and amongst ourselves within the context of the ASEAN Charter. Aniya, hindi lamang Pilipinas ang mawawalan, kundi buong mundo kung tuluyang makontrol ng China ang buong South China Sea. Their gain, the world's loss. I repeat, it is not a Philippine loss so much as a world's loss because
a retesting, a recalibration, a redefinition by bilateral agreements which chip away from multilateralism and multilaterally agreed upon frameworks and rules and norms becomes the venue for reshaping a legal order into one country's specific benefit. Kaya panawagan ni Teodoro sa iba pang bansa, magkaisa at tumindig para sa rules-based order at international law. Finally, this is a call from the Secretary of the Republic of Defense of the Republic of the Philippines. Please help the Philippines be, as Ambassador Carlson said, a global leader in enforcing and upholding rules-based international order, norms of international law, and do not let the Philippines be a victim for standing up to international law. Isinusulong rin ni Teodoro ang pagtalakay sa mas malawak na kahulugan ng Mutual Defense Treaty ng Pilipinas at US. Ang 1951 Defense Pact ng dalawang bansa ay maaaring i-invoke kapag may nangyaring armed attack sa puwersa, barko at aircrafts. There are ongoing conversations, so not to broaden the scope of the MDT, but to broaden interpretations, to make it more dynamic and not fall into China's trap of canalizing us. Sa posibleng pagsama naman ng Estados Unidos sa isinasagawang resupply mission sa mga sundalo nga nakaistasyon sa mga bahurang okupado ng Pilipinas, sinabi ng US Indo-Pacific Command na dadaan pa ito sa konsultasyon. First step is consultations on the articles, and so when you ask, would the U.S. consider? I mean, certainly within the context of consultations, every option between the two sovereign nations in terms of our mutual defense. Escort of one vessel to the other is an entirely reasonable option within our mutual defense treaty among this close alliance. Pero sabi ng Armed Forces of the Philippines, gagawin muna nila ang lahat ng opsyon sa pagganap ng kanilang misyon bago humingi ng tulong sa mga kaalyadong bansa. The attitude of the Armed Forces of the Philippines, as dictated by the Philippine laws, is for us to first rely on ourselves. So we are going to try all options, all avenues that are available to us in order for us to achieve the mission. And in this case, the resupply and rotation of our troops. So while we can do it by ourselves, we will do it. And we will then seek for other options when we are already constrained from doing it ourselves. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Narito naman ang mga balita sa iba't ibang panig ng mundo. Ihahatid ng ating global correspondent na si Risa Dando mula sa Nagoya, Japan. Nababahala ang mga consumers sa Japan sa posibleng rice shortage. Bunsod ito ng kapansin-pansin umanong kawalan ng bigas sa mga supermarket at grocery dahil sa tumataas na demand. May ilang mamimili ang nag-imbak ng bigas matapos maglabas ng advisory kaugnay sa mas mataas na panganib ng isang megaquake sa kahabaan ng Nankai, Peru na umabot mula sa central hanggang southwestern Japan sa Pacific. Nasa transitional period ang Japan dahil sa bagong bigas na inilalabas sa merkado. Nananawagan naman ang Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries sa consumers sa mamimili na maging kalmado dahil ginagawa na ng paraan
ang pagkakulangang ito. Gumuho ang isang dam sa Sudan at nagdulot ng pagbaha at pagkasawi ng ilang individual habang marami din ang nawawala. Pahirap pa naman ang rescue efforts dahil sa patuloy na pagtaas ng baha. Samantala, uhaw at gutom inaasahan na sa siyudad ng Port Sudan na apektado ng mga baha dahil naman sa patuloy na girian ng pamahalaan ng Sudan at dati nitong paramilitary Rapid Special Force. Ito ang balita ni Sunny Coz. Our humanitarian colleagues tell us that the Arbaat Dam, which is about 38 kilometers northwest of Port Sudan on the Red Sea state, suffered extensive damage due to heavy rains. Yesterday, preliminary reports indicate the breach caused extensive damage in 20 villages. Hindi bababa sa 30 tao ang naiulat na namatay dahil sa pagguho ng ilang bahagi ng Arbaat Dam sa Sudan. Ayon sa ulat ng United Nations, posibleng tumaas ang bilang ng namatay sa bahagi ng Eastern Sudan habang patuloy ang search and rescue operations ng lokal na pamahalaan. Hindi kinaya ng dam ang patuloy na torrential rain sa bansa. Ayon sa mga residente, nasira ang mga water pipes, poste ng kuryente at nawasak ang mga gusali sa 20 villages sa lugar. امبارح حوالي الساعة 3 السد اتكسر وجسر ثقيل وأخذ روالي وغرب 40 نفر شخصي. السيل شال وطلعنا جثث في ناس هيين والحمد لله الناس كلهم أكثريتهم هيين. الوالي امبارح جانب الصباح جاء وفي ناس في المنطقة أنا منطقتي دي منطقة تتابوف دي اتصلنا له تلفون قالوا شال البيوت وشالوا أي حاجة. Halos 200 tao naman ang patuloy na nawawala habang patuloy ding nananawagan ang mga mamamayan ng tulong upang mahanap agad ang kanilang mga nawawalang mahal sa buhay. Hindi pa rin accessible ang Arbaat Dam sa mga sasakyan dahil sa mataas na level ng tubig baha. Nasa halos 50,000 residentes ng Port Sudan ang naapektuhan ng dam break. جاءنا أمس اتصال أنه في ناس محجوزين في السيل في 7 عربية يعني دارين يحاولوا يطلعوهم وما لاقين طريقه. 7 لوري فيهم أسر وشيوخ وأطفال ومعظمهم ضحابة، بعض الناس يعني ضحابة. فجانا اتصال ثاني قال لنا السد انحال. الكلام ده حوالي الساعة 12 تقريبا 12 ونص 12. فتحركنا عشان نشوف الحاصل وما قدرنا نصل لفور أربعات فالمياه كانت كثيرة. Ang Arbaat Dam ay ang pangunahing pinagkukuhaan ng tubig sa Port Sudan, ang de facto capital ng bansa. At ayon sa local officials, pinangangambahan na ngayon ang kakulangan ng tubig sa syudad lalo't patuloy pa din ang nangyayaring civil war sa Sudan. The Arbaat Dam is a crucial facility in Port Sudan, serving as a primary source of fresh water for the city. The reported damage is expected to have a substantial impact on water supplies to Port Sudan. Ayon sa Rainy Season Task Force ng Sudan, 132 tao na ang nasawi ngayong taon dahil sa baha at halos 118,000 na tao na ang kinailangan lumikas ayon naman sa UN. Lalo pang naging mahirap ang pagpapadala ng humanitarian aid sa bansa dahil sa patuloy na giyera sa pagitan ng government military at ng paramilitary Rapid Special Force o RSF na nagsimula pa noong 2023. Sunny Coz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagsimula na ang ipatupad ng Australia ang Right to Disconnect Law. Layo ng batas na ito na bigyan ng sapat na oras ang mga manggagawa para sa kabilang personal time pagkatapos ng trabaho. Nangangahulugan ito na hindi na maaaring padalhan ng work emails, i-message o tawagan ang mga ito beyond office hours.
Sa ilalim ng bagong panuntunan, hindi maaaring parusahan ang mga empleyado sa pagtanggi na basahin o mag-reply sa mga employer sa labas ng oras ng trabaho. Inianunsyo na ng pamahalaan ng Canada ang gagawing pagbabawas sa bilang ng mga papayagang temporary foreign workers sa kanilang bansa. Ayon sa Canada government, kinakailangan na nilang higpitan ang pulisiya dito dahil sa dumaraming bilang ng temporary foreign workers. Kasama rin sa gagawing paghihigpit ang muling pagpapatupad ng ban sa pag-i-issue ng permit sa mga temporary foreign workers sa mga lugar doon na may mababang sahod at may 6% unemployment rate. Ayon sa Canada government, sa ngayon ay naitala na ang highest population growth sa kanilang bansa na nasa halos 40 million. Kaakibat ang tumataas na bilang ng unemployment. Mahigit 203,000 ang bakanteng posisyon sa pamahalaan sa ngayon ayon sa Civil Service Commission o CSC. Ito ang iniulat ng komisyon sa House Committee on Appropriations sa panukalang pondo ng ahensya para sa taong 2025. Ito ang balita ni Rosalie Cos. They're asking money from us and then unfilled position pa rin at the end of the day. Mataas na qualification requirements ngunit mababa ang sahod. Dalawa lamang ito sa mga dahilan kung bakit mayroong mahigit 203,000 mga bakanteng posisyon sa iba't ibang tanggapan ng pamahalaan. Nasilip ito sa pagdinig ng House Committee on Appropriations sa 2.7 billion pesos na halaga ng panukalang pondo ng Civil Service Commission o CSC para sa taong 2025. What is the reason why that 203,000 ba't hindi na-fill upan yan? My next follow-up question would be, wala bang applicants? Marami pong mga JOs and COS who are very good in the job that they do. Kanya lamang wala silang eligibility. So that's why the CSC came out with a preferential rating. This preferential rating, which we started March of this year, kami po yung umaasa na dahil dito, makakatulong ito sa pag-fill up din po ng mga vacancies na yan. Usually po ma'am, per agency po, nahihirapan sila mag-fill up because yung qualification requirements. And then, usually parang mababa din ang salary. For how many years nga po siya na-filled up, unfilled positions. Kasi nga ho, it's more often na they will require the hiring of a COS because yung CSC, dapat kasi CSC passing ka po kaya pag permanent plantilla positions po. Sa kasalukuyan, 1.84 million naman ang career positions sa civil servants, samantalang 193,000 naman ang non-career o mga coterminus, casual, contractual at elective positions. Kabilang din sa hamon ang mabagal na paglalathala ng human resource departments sa mga job vacancy ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Ayon kay Chairperson Nograles, makikipagpulong ang CSC kasama ang Department of Budget and Management sa National Economic and Development Authority o NEDA Board upang ilatag ang panukala nilang pagkakaroon ng isang digital platform kung saan real-time ang magiging monitoring sa job vacancies at payroll system sa iba't ibang ahensya. Ang proyekto ay popondohan ng World Bank. Samantala, isinusulong naman ng ilang kongresista na alisin na ang mga job vacancy sa pamahalaan na ilang taon na ring bakante. Makikipagtulungan ng CSC sa University of the Philippines, National College of Public Administration and Governance para sa isang pag-aaral kung bakit marami pa ring bakanting posisyon, job orders at maraming contract of service o COS sa pamahalaan. Nag-require ka ng isang position and that was, let's say 5 years ago, and it has not been filled up, to me, you don't really need the job or that position. Huwag na natin i-effort na lagyan because ibig sabihin nun, hindi natin kailangan yan. So yun ang pinakamadaling aksyon, di ba? So baka naman, hindi natin alam, baka yung kalahati ng 200,000, matagal na palang unfilled. The reason for our MOA would be on a research agenda. And that is one of the items in our research agenda with UP-NCPAG kung bakit marami pang yung unfilled positions
kung bakit maraming JOs, kung bakit maraming COS. So it's part of the research agenda. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Tuloy ang pagbabalik ng excess funds ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth sa National Treasury. Ayon sa Department of Finance, handa naman nila isauli ang 89.9 billion unused funds sa state health insurer kung ipag-uutos ito ng Korte Suprema o Kongreso. Ito ang balita ni Jed Neresina. The remittance schedule is that on May 10, we received 20 billion. In August 21, we received 10 billion. Kinumpirma ni Department of Finance o DOF Secretary Ralph Recto na naibalik na sa National Treasury ang 30 billion pesos mula sa Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth. Nailipat na noong Miyerkules, August 21, ang ikalawang tranche o bahagi ng excess funds ng PhilHealth. Ayon sa DOF, ang ikalawang tranche ay nagkakahalaga ng 10 billion pesos. Ang nasabing halaga ay bahagi ng kabuuang 89.9 billion peso na sobrang pondo ng PhilHealth na ibabalik sa National Treasury sa paunti-unting paraan na siyang inaasahan din ng DOF na mabubuo sa Nobyembre ngayong taon. We expect to receive another 30 billion on October 16, another 29 billion, 0.9 billion in November of 2024. Paliwanag ni Finance Secretary Recto, maaari itong mas mapaaga pang mabuo depende sa cash flow o cash management ng PhilHealth. Bukod dito, inihayag din ng kalihim na magpapatuloy ang mga remittance ayon sa plano kung walang direktiba mula sa Supreme Court o Kongreso na itigil ang paglipat ng pondo o ibalik ang pera. There is no TRO. We will abide by the decision of the Supreme Court or even by Congress. If Congress passes a law telling us to stop and to give back the money, we will do so. If the Supreme Court says the same thing, we will do so. Aniya ang nasabing mga hakbang ay naaayon naman sa batas na RA 11975 o ang General Appropriations Act o GAA of 2024. Iginiit din ni Secretary Recto na ang paglipat ng idle funds ng state insurer ay walang malaking epekto. We also feel that there is no one is hurt in the sense that even PhilHealth has increased their benefit package by 30%. All case rates went up by 30%. Pahayag pa ng Department of Finance sa ginawang Senate Committee meeting kanina, handa nilang ibalik ang 89.9 billion pesos unused PhilHealth funds kung ipag-uutos ng Supreme Court at Kongreso. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Problema sa supply ng kuryente ang isa sa matagal nang idinadaing ng mga residente sa barangay Banukbok sa Calaguas Island, Camarines Norte. Dahil kasi sa sobrang dilim na nararanasan sa isla tuwing hating gabi, apektado ang kabuhayan ng mga naninirahan dito. Ito naman ang tinugunan ng Members Church of God International, katuwang ang Philippine National Police sa probinsya. Ito ang balita ni Brian Baldarahe. Banukbok ay kabilang sa Calaguas Group of Islands sa Camarines Norte. Halos nakaharap na ang isla sa Pacific Ocean, kaya naman bago marating ito, kinakailangan maglakbay sa dagat ng halos 2 oras. Ang supply ng kuryente dito ay mula alas 8 ng umaga at nagtatapos tuwing alas 12 ng gabi lamang. Kaya naman pagpatak ng hating gabi, nababalot na ng kadiliman ng buong isla. Kaya mahirap pag madilim. Lalo na kung gabi na rin kami nauwi. Mahirap po. Lalo na po pag madilim kasi pag pauwi na po mga estudyante, nakakatakot po talaga kasi minsan po talaga nauwi po kami, madilim na po talaga.
pag nalakad po kami dyan, madilim. Minsan po, yung cellphone, lobat na din po. Dahil sa kadiliman ng lugar, apektado ang pamumuhay ng mga residente rito. Aminado ang mga namumuno sa lugar na mahirap solusyonan ang ganitong problema. Sa part po ng fund ng barangay, hindi ganun magagawa namin yung maging as soon as possible gawa po na pag government, marami pong procedure. Sa totoo lang po, yung pag kami po ang nagpa-implement ng project, hindi naman po ganun kadali. At saka alam po namin na big amount itong project na to. Alam naman po natin na pag nagkaroon po ng krimen dito, ay napakalayo ang aming babaybayin sa dagat. Almost 2 hours ang biyahe po papunta dito. Sabi ko nga, ang PNP alam naman po natin na marami pong naiisip na proyekto para sa ma-maintain ang peace and order. Pero with regards po sa resources, alam din po natin na kulang po ang resources ng PNP. Una-una po, nagpapasalamat ako kay Brother Daniel Rason sa dinami-dami ng mga nag-request po. Mga last na pagpunta niya po rito sa Camarines Norte, ay isa po ko sa pinalad na mapagbigyan po ng ganitong proyekto. Napakahirap po na isakatuparan po ito kung wala po talagang katuwang ang PNP. Sa mga members po, na halos nandiyan rin po nakatutok from the start po hanggang matapos, hanggang po ngayong gabi na okasyon na ito. Maraming salamat po dahil talaga pong yung unity bilang po may samahan kayo, bilang sa isang simbahan po na nandyan lang kayo, na hindi po naging balakid na although from other religion po ang tao dito, niyakap niyo po ang Barangay Banokbok. At dahil MCGI cares, hindi lamang problema sa madidilim na lugar ang tinugunan ng MCGI. Isang medical mission ang isinagawa ng grupo sa isla upang bigyan tugon din ang pangangailangan sa serbisyo medikal ng mga residente sa Calaguas Island. Iba't ibang mga serbisyo medikal ang isinagawa ng MCGI sa isla, gaya ng free medical check-up for adult, pediatric consultation, free dental services at free legal consultation. May libreng check-up din sa mata na may kasama pang libreng salamin. Malaking bagay po dito sa aming Barangay Banokbok itong nangyari pong itong ganap. At siyempre marami pong check up, saka nabigyan po ng mga gamot. Mga tao po ay masaya dahil po sa tulong po ng ganitong medical mission. Sana po ay bigyan natin ng halaga, malasakit ang kanilang binigay sa ating biyaya. Kung hindi dahil sa kanila, wala tayo nitong proyekto na ito. Sana po ay maging ma-inspire tayo sa kanila sa tulong ng MCGI Cares, ng Camarines Norte Police Provincial Office, ng UNTV Public Service. Sila po ang author ng lahat kaya po nakarating sa ating barangay ito. Bukod sa medical mission, isang feeding activity din ang isinagawa ng MCGI kung saan libreng nakakain ng almusal at pananghalian ang mahigit 1,000 residente ng Barangay Banokbok. Kaugnay nito, kasama din na benepisyohan ng programa ang iba pang barangay sa Calaguas Island. Ito'y matapos mamahagi ang MCGI ng mga family food packs sa mahigit 200 indigent families mula sa barangay ng Pinagtigasan, Mangkawayan at Banokbok. Hindi lamang po Kap, itong barangay na to ang nabibigyan ng tulong ng MCGI. Sa katotohanan ay marami pa pong mga naibigay na tulong ang MCGI dito po sa bawat bayan ng Camarines Norte. Napakaswerte po ng barangay na ito sapagkat isa po ito sa napagbigyan ng pamunuan ng MCGI kay Kuya Daniel Rason. Alam ko, mapapakinggan mo to, sana makita po muli tayo. Maraming salamat po sa inyong lahat at maraming salamat sa ating Panginoon Diyos. Aabot sa mahigit 3,000 mga residente mula sa 3 barangay ng Calaguas Group of Island ang napaglingkuran ng isinagawang MCGI Medical Mission. Ang aming laging nasa na magawa ay ang makagawa kami ng mabuti sa kapakanan ng kapwa-tao. Sapagkat yan po ang
dahilan ng ating pagkakalalang bilang tao. Sa Efeso Kapitulo 2, versikulo 10, sinabi po ni San Pablo na tayo kanyang gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa. Obligado kami bilang sumusunod sa kalooban ng Diyos na kami makagawa ng mabuti ayon sa pangangailangang inilalapit po sa amin at sa abot ng aming magagawa. Ang sabi po doon sa 5 at 16 ng aklat ni San Mateo, lumiwanag na gayon ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at kanilang luwalhatiin ang inyong Ama na nasa langit. Yung mabuting gawa na gusto mong maramdaman ng kapwa dahil kailangan nila, dahil mahal mo sila, may count sa Diyos yun. Pag kanilang nakita, luluwalhatiin nila ang Ama na nasa langit. Kaya idinidiin ko po, huwag po kami ang papasalamatan nyo. Ang pasalamatan natin ay ang Diyos na nasa langit. Brian Baldarahe, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sinubukang pigain ng House Committee on Appropriations si Vice President Sara Duterte kaugnay ng paggamit ng 125 million pesos na halaga ng confidential funds nito noong 2022 sa pagdinig ngayong araw sa 2025 proposed budget ng tanggapan. Subalit paulit-ulit na tumanggi ang Vice Presidente na sagutin ang mga tanong ng Makabayan Block Solons. Mula sa Batasang Pambansa, ito ang balita ni Rosalie Cos live. Magandang gabi, Rosalie. Mas naging mainit ba ngayon ang talakayan dyan sa House of Representatives kaysa sa Senate noong nakaraang linggo? Oo, Jules, sa umpisa ng pagdinig talagang naging mainit yung talakayan. Dumalo nga dito sa budget hearing ng House Committee on Appropriations para sa 2025 proposed budget ng kanyang tanggapan, si Vice President Sara Duterte. Sa opening statement pa lang ng Vice Presidente, nagsalita na ito tungkol sa iba't ibang isyong ibinapato sa kanya. Kabilang na nga dyan yung 125 million pesos na halaga ng confidential funds ng tanggapan noong 2022. We have received audit actions regarding the confidential funds of the OVP. We have submitted our responses and we assure our full cooperation with the ongoing audit. I am, however, bewildered as to the issues being propagated and the fact that we were able to efficiently utilize funds given to the OVP in December 2022, considering that in the government, usually we disperse millions, if not billions of pesos in a single day. Sa simula pa lang ng budget hearing, binanggit na ng tagapangulo ng House Committee on Appropriations na binigyan na ito ng ulat ng Commission on Audit o COA tungkol sa kanilang findings sa paggamit ng Office of the Vice President sa confidential funds ng tanggapan nga nito noong 2022. Ang issue sa confidential funds naging sentro ng pagtatanong ng mga kongresista. Si House Deputy Minority Leader, ACT Teachers Party List Representative Franz Castro ang naghayag ng notice of disallowance ng COA sa paggamit ng 73 million pesos na halaga ng confidential funds ng OVP noong 2022. Bagay na paulit-ulit na tinanggiang sagutin ng Vice Presidente ang mga tanong kaugnay nito. Question din ng Vice President ang rules ng House Committee on Appropriations. The COA disallowed 73,287,000 out of 125 million confidential funds used by the OVP in 2022. So this is 58.63% of the 125 million. So can you confirm? Madam Chair, I do not understand bakit a person convicted of child abuse is still sitting in a seat. Point of order, House of Representatives.
Gumantit din sa puntong humiling ang Vice Presidenteng palitaan yung presiding chairperson ng House Committee on Appropriations na si Marikina 2nd District Representative Stella Kimbo. Ngayon, kailangan nating maipaliwanag at it is in the interest of the people. Yung 125 million na ito, Madam Chair, kaya kailangan ito na mabusisi at kailangan ito maipaliwanag ng OVP. Kaya hindi tayo pwedeng questionin ng mga rules, questionin ng mga topic, etc. Dahil related din naman talaga ito sa budget. I request that the chairperson of the Finance Committee preside over this hearing. Madam Vice President, with due respect, you are not allowed to do that, Madam Vice President. You are not allowed to introduce any motion. You are a research person this hearing, Madam President. I did not move, ma'am. I requested as your resource person, I requested so the your request chairperson is of the denied, committee. Madam Vice President. Just please answer the question. The issue on confidential funds falls squarely within our discussion of your 2025 budget. Narinig mo yung sinabi niya, ma'am? Narinig mo yung nakikinig ka sa kanya kanina? Absolutely. Walang rules dito. Please proceed and answer the question. It's a very simple question. Diba? Please explain the specific spending on those items that she enumerated, amounting to a total of, Honorable Friends, do you want to repeat that? A total of 73.287 million. So, dahil may notice of disallowance, so ibig sabihin, Madam Chair, illegal ito at not in accordance with the joint circular by the COA, DBM, and other related agencies. So kung ito ay dinisallow, so ibig sabihin illegal yung paggamit nito. Madam Chair, nitong mga items na binanggit ko po, Madam Chair. You cannot allow a member of the House to just claim that it is illegal. Sa pagdinig, ilang beses ding naghain ng point of order si dating Pangulo at dating Pampanga Representative Gloria Macapagal Arroyo. Sa gitna ito ng mga pagtatungan ng iba ninyang mga kasamahang kongresista sa confidential funds ng pangalawang Pangulo. It was settled that the issue would be the 2025 budget. And in all our hearings, to what I recall, when we want to question something about performance, we question the 2024 budget, not the 2023 budget. What is being questioned now is the 2023 budget, which was discussed very extensively last year. And that is the reason why the House removed the confidential funds. So that issue has already been, to my mind, for purposes of the budget hearing, laid to rest. So that's my observation, Madam Chair. We note that, Madam former President, but of course we know that yung pong pondo ng 2023 ay of course pwede pa rin maging continuing appropriation hanggang 2024. So in the same way, 2022 pwede maging continuing pa rin 2023. Tinanong din ng ilang kongresista ang kinatawa ng Commission on Audit ng si Assistant Commissioner Alexander Juliano tungkol sa detalye ng disallowance notice ng COA sa paggamit ng Office of the Vice President sa confidential funds noong 2022. Subalit tumanggi itong magbigay ng pahayag dahil anya wala itong kinalaman o wala itong nalalaman tungkol sa ulat o yung notice of disallowance. 17 mambabatas ang nakapila na magtatanong sa Vice Presidente kaugnay ng budget nito, pero lahat ng sagot ng Vice Presidente ay dinidefer niya ang mga tanong at binibigyan niya ng oportunidad
pinauubaya na niya sa Kongreso yung pag-aproba sa 2025 proposed budget ng Office of the Vice President at tumatanggi na ang Vice Presidente na sagutin ang lahat ng tanong, may kinalaman man o walang kinalaman ito sa confidential funds ng Vice President noong 2020. June sa ngayon, ongoing pa rin ang budget hearing ng Office of the Vice President. At kanina ay nalaman din natin na walang ibang kasamang opisyal ng Office of the Vice President, si Vice President Duterte, at siya lang ang dumalo ng budget hearing ng kanyang ahensya. Ang nakikita natin kasama niya dito ay yung kanyang tagapagsalita na si Attorney Powa. Balik sa iyo, Joe. Isang tanong lang, Rosalie, ano ba ang kinalaman o kahalagahan ng 2022 budget ngayon na may confidential funds na issue sa budget ngayong 2025? Kaya dapat masagot yon ni Vice President Sara para sa mga Makabayan Block. Hindi lang Makabayan Block yung nagtanong tungkol sa confidential funds. Yung napakita nating video kanina, June, first part pa lang yun, yung interpellation, yung pagtatanong ng mga kongresista. Actually, halos magkakasunod na nagtanong yung mga Makabayan Block Solons. Pero yung mga sumunod doon na mga kongresista, mga miyembro din ng majority group dito sa Kamara, nagtanong tungkol sa confidential funds. Ang ipinupunto nila, kung ang confidential funds ay bahagi ng pondo ng pamahalaan na galing sa buwis ng taong bayan, dapat may karapatan ang mga mamamayan na malaman kung paano ito ginamit. Pero nga ang sinasagot palagi ng Vice Presidente ay nakahanda itong tumugon doon sa hinihiling ng Commission on Audit at makipag-cooperate sa kanila. So ang gustong ipunto ng Vice Presidente, kailangan siya magpaliwanag sa mga kinauukulang ahensya ng pamahalaan katulad nitong Commission on Audit, at meron din naman kasi mga nakasampang o may mga nakahaing petisyon sa Korte Suprema hinggil dito sa paggamit o paglalaan o allocation ng confidential funds. Pero ang itinupunto nga ng mga kongresista, kung nga ito ay bahagi ng buwis ng taong bayan, meron din karapatan ng taong bayan paano ba ginamit ng Office of the Vice President ang confidential funds noong 2022. Pero dito nga sa pagdinig ng Kongreso ay tumatangging sumagot ng tanong ang Vice Presidente kaugnay nito, at ganun din sa iba pang tanong patungkol naman sa budget proposal ng Vice President para sa taong 2025. Balik sa iyo, Julie. Alright, maraming salamat, Rosalie Cos, nagulatan live mula sa House of Representatives. Muling ipinagpaliban ng Department of Transportation ang pagpapataw ng multa sa mga motoristang daraan sa expressways nang walang radio frequency identification o RFID at insufficient o hindi sapat ang load. Sa halip na August 31, iniurong ng DOTR ang formal implementation sa October 1. Ito'y upang mabigyan pa ng panahon ng tollway operators na ayusin ang sistema at paigtingin ang information campaign sa mga motorista. Mabilis na dumami ang bilang ng mga barangay sa bansa na nakapagtala ng kaso ng African Swine Fever sa nakaraang 3 buwan. Subalit ayon sa Department of Agriculture, nananatiling kontrolado ang pagkalat ng ASF virus. Ito ang balita ni Bernard Dadis. Kung titingnan natin yung record ng active cases ng ASF doon sa mga barangays, dito sa Northern Luzon, kukunti pa lang yung mga areas na to at malayo. Halimbawa dito sa Pampanga, isa lang yung barangay sa Mexico na meron tayong aktibong kaso sa ngayon. So other areas are still protected from ASF. Bagaman mabilis ang pagkalat ng African Swine Fever o ASF sa bansa nitong mga nagdaang buwan, tiniyak ng Department of Agriculture na kontrolado naman ito ang sitwasyon. Mula August 8 hanggang August 21, sa loob lamang ng 2 linggo, dumoble agad ang bilang ng mga barangay na may naitalang kaso ng ASF. Mula 251 ay naging 458 na. Natin yan dahil sa ulan at kumalat hanggang doon sa mga area na dati ay negative. May possibility na infection na nanggaling doon sa mga ibinaon nilang mga baboy noong panahon ng kasagsagan ng ASF. Kahit na ibaon mo yung baboy pag may ASF, pag nabunggal ito, tatama na naman ito sa mga baboy sa area.
Ang tubig ulan kasi one of the major medium ng virus. Pinakamalaki talaga rito yung pag-ikot ng mga biyahero na namimili ng mga infected na baboy, binibenta na mura, which is talagang nakita natin. Dahil dito, mas pinaaga ng DA ang simula ng pagbabakuna gamit ang ASF vaccine na nauna nang dumating sa bansa. Ayon kay Assistant Secretary Arnel de Mesa, sa Biyernes, August 30 na nila sisimulan ang vaccine rollout sa lalawigan ng Batangas, saka isusunod ang lalawigan ng Quezon. Sa ngayon, mayroon ng 18 shipment ang naharang sa ASF checkpoints sa iba't ibang parte ng bansa at mas hinigpitan na rin ang border control lalo na sa mga papunta sa Central Luzon at Calabarzon kung saan naroon ang pinakamalaking populasyon ng baboy sa Pilipinas. Mas naghihigpit ngayon. Kumbaga, may first border, may second border. Itong Metro Manila, second border na natin yan eh. And then bago pa dumating sa kanila, meron pa uling inspection sites. Paalala ng DA, importante ang tamang kaalaman ng mga hog raiser sa dapat gawin kung sakaling tamaan ng ASF ang kanilang mga alagang baboy. Paliwanag ng ahensya, hindi sapat na basta na lamang ibaon ng baboy na namatay sa ASF virus. Mahigpit ding ipinagbabawal na sunugin ito ayon sa isinasaad ng batas. Under the Clean Air Act, hindi pwedeng sunugin ang baboy na namatay sa ASF kasi nga bawal magsunog. Incineration is another option but mahabang proseso pa itong mangyayari. Kaya ang mangyayari lang ngayon ay dapat na maibaon ang mga patay at the same time ay lagyan ng apog para hindi kumalat. Ang lalim na nire-recommend ko will be at least 10 feet para hindi lumutang ang baboy. At the same time, kailangan lagyan ito ng sapin upang hindi pumasok sa water system. Bernard Dadis, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Ipinatitigil na ng Korte sa Davao ang ginagawang operasyon ng Philippine National Police sa compound ng Kingdom of Jesus Christ. Ito ay matapos maglabas ng kautusan ang Korte bilang tugon sa inihaing petisyon ng kampo ni religious leader Apollo Kibuloy. Ito ang balita nila Lane Moreno. Hence, this court under the operation sees that the agency ought to direct the PNP Region 11 to immediately cease and desist from any act or omission that threatens the life, liberty, or security as well as the properties of the petitioner. The PNP is hereby ordered to remove all forms of barricades, barriers, or blockades that bar the access to and from the subject compound and hinder the petitioner's religious, academic, and proprietary rights and the pursuit thereof by the officers and members within the surroundings of the premises. Naglabas ng Temporary Protection Order ang Davao City Regional Trial Court Branch 15 pabor sa religious group na Kingdom of Jesus Christ ni Apollo Kibuloy. Sa court ruling, inatasan ng korte ang mga pulis na alisin ang kanilang mga barikada at harang sa pasukan at labasan ng compound. Ipinatitigil rin ang anumang aksyon ng PNP na banta sa buhay, kalayaan o seguridad maging sa ari-arian ng mga petitioner. Ayon sa korte, ang ipinatupad na control at restriction ng PNP 11 sa compound ng KOJC at JMC ay paglabag hindi lamang sa property rights ng petitioners kundi pati na rin sa kanilang religious freedom at academic rights na ginagarantiyahan ng konstitusyon. Nagbunyi naman ang kampo ng KOJC sa naging desisyon ng korte. Klaro po, walang duration. So dapat po ang mga pulis, salamat po sa inyo, pwede na po kayo umalis. Nakausap ko na po si General Torre, sinabihan ko siya na may order na, sinabihan ko siya, sir, pwede na po kayo umalis. Saan po ba kayo? Nandun daw siya sa regional office.
So pinapunta niya ako doon, kasama yung sheriff. So puntahan po namin siya doon para ma-serve po ito formally. Magugunita noong Sabado ng madaling araw, pinasok ng 2,000 pulis ang compound ng KOJC sa Buhangin, Davao City upang isilbi ang warrant of arrest laban kay Kibuloy at sa 5 pang kapwa-akusado sa kasong child sexual abuse at human trafficking. Mula noong weekend, bantay sarado na ng mga pulis ang compound at hinalughog ang mga gusali sa property. Binarikadahan rin ng mga pulis ang entry at exit points ng compound at nilimitahan ang pagpasok ng mga miyembro ng KOJC. Ayon kay Police Regional Office 11 Director, Police Brigadier General Nicolas Torre III, inilunsad ang operasyon dahil sa impormasyong nagtatago lang sa loob ng compound si Kibuloy. May reklamo ka, mag-hain ka na lang ng reklamo. Pero ngayon, papasok kami sa ayon sa gusto mo. Tinutulan ito ng KOJC members at nagrally sa katapat na kalsada. Noong linggo ng gabi ay naglagay rin sila ng mga pangharang kaya nagkaroon ng standoff at naapektuhan ang daloy ng mga sasakyan sa kabaan ng Carlos P. Garcia Highway. Noong Lunes ng hapon, na-disperse ang rally ng KOJC at inaresto ang nasa 18 umano'y miyembro na nanlaban sa mga pulis. Ngayong Martes naman, balik na sa normal ang daloy ng trapiko sa Carlos P. Garcia Highway matapos alisin ang mga nakaharang sa kalsada. Lelaine Moreno, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nanindigan ng Department of the Interior and Local Government na hindi ititigil ng Philippine National Police ang ginagawang operasyon laban kay Kingdom of Jesus Christ leader Apollo Kibuloy. Ito ay sa kabila ng inilabas na desisyon ng Davao Regional Trial Court Branch 15 sa inihaing petisyon ng KOJC. Ayon kay DILG Secretary Benhur Abalos, hindi aalis ang mga polis sa loob ng KOJC compound. Iginiit din itong tanging ang mga barikada lamang ng mga pulis ang iniutos ng korte na alisin at hindi naman ipinatitigil ang operasyon. Walang sinasabi rito na pinapahinto ang operasyon. Tuloy-tuloy pa rin at ginagarantiya ko to, tuloy-tuloy pa rin ang police operation para hanapin si Pastor Kibuloy. Ang ibig sabihin, tuloy-tuloy pa rin namin siyang hahanapin. Dahil kung babasahin natin ang order, tanggalin ang barikada, ang mga barriers, at ang mga blockades. So, hindi sinasabi rito na titigil kami. Mahahanap na namin si Pastor, tuloy-tuloy pa rin namin ang paghahanap kay Pastor Kibuloy. Sinabi pa ng kalihim na malapit na nilang matagpuan si Kibuloy kaya't dapat lang ituloy ang kanilang operasyon. Dagdag ni Secretary Abalos, maghahain din sila ng motion sa korte para i-clarify ang naturang kautusan dahil may hawak rin silang 2 arrest warrant mula sa korte. Matatanda ang 4 na araw nang nasa loob ng KOJC compound ang mga pulis at naghahalughog para hanapin si Kibuloy at 4 pang co-accused nito. Kinumpirma ng Supreme Court ang paglalabas ng Temporary Protection Order ng Davao City Regional Trial Court Branch 15 kaugnay sa inihaing writ of amparo ng Kingdom of Jesus Christ o KOJC at Jose Maria Calles Foundation. Gayunman nilinaw ng SC na hindi mapipigilan ng kautusan ng korte ang pagsisilbi ng warrant of arrest ng mga pulis laban kay Apollo Kibuloy. Ang utos ay tanggalin lang ang barikada at iba pang harang papunta at palabas ng KOJC at JMCFI compound. Idinipensa ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang naging operasyon ng Philippine National Police sa paghahain ng warrant of arrest laban kay Apollo Kibuloy. Ayon kay PBBM, walang anumang paglabag sa karapatang pantao ang ginawa ng mga pulis. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. I think what they are talking about is the political na yan. Hindi na totoo yan. You go to any human rights advocate, there's nothing that we did. Lahat ng pumasok na pulis, hindi armado. Walang baril, kahit isa. Hindi kami gumamit ng tear gas. Wala kaming ginawang ganun. So ano yung human rights violation?
Walang human rights violations o overkill man sa ginawa ng Philippine National Police sa paghahanap sa religious leader na si Apollo Kibuloy sa Kingdom of Jesus Christ compound sa Davao City. Ito ang binigyan diin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ipinaliwanag ni PBBM kung bakit kailangan maraming pulis ang sumama sa operasyon sa KOJC compound. The reason we did this was so that we could maintain the peace. The only way to maintain the peace is to make sure that the area is safe and is secure. And considering this is a 30-hectare compound, kailangan mo talaga ng maraming tao. Hindi mo pwedeng gawin ito na 100 pulis. Para hindi na bale yung mga lumalaban o yung mga nagre-resist, nanghaharang, hindi na bale muna yun. Para lang yung pag-inspeksyon ng 30 hectares, kailangan mo na kagad ng maraming tao. Ayon kay PBBM, kung kakaunting pulis lamang ang pupunta upang hanapin si Kibuloy sa naturang compound, tiyak na marami anya ang masasaktan. Kung kukonti yun, mas marami pang nasaktan. Mas maraming nasaktan na supporter ng Kingdom of Jesus Christ, maraming nasaktan na pulis dahil maglalaban. So, kung marami, itapos kaagad ang problema. So, that's what we've done. Hindi rin maunawaan ni Pangulong Marcos Jr. kung bakit may mga miyembro si Kibuloy na kinakailangan pang madamay sa problemang ito. Hindi ko nga maintindihan kung bakit dinadamay ni Kibuloy ang mga tauhan niya. Kasi sinasabak niya yung mga tauhan niya. Wala namang kasalanan niya mga yan. They just believe they're looking for an answer, a value system, and they think they have found it with Kibuloy. But they did not sign up to be in the front line of this kind of thing that's happening now, that they will protect him from arrest, even when he has cases filed against him, not only here in the Philippines, but also in the United States. So, I suppose I can understand their disagreement with us, even anger. But what all that the police are doing is enforcing the warrant of arrest against Apollo Kibuloy. Sa huli, ayon kay Pangulong Marcos, ginagawa lamang ng mga pulis ang kanilang tungkulin. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Narito ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Kawikaan 20:7 na nagsasabi, ang ganap na tao na lumalakad sa kanyang pagtatapat, mapapalad ang kanyang mga anak na susunod sa kanya. At yan ang kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo po ay makapagtitiwala ng aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. At dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi po.